Marami kaninang nag-message sa akin ng mga constituents mo, apparently, Goma, na binibili mo ng mura ang mga lupa, naging sakim ka na rin. And they said that you are very vindictive. When you are criticized by somebody, talagang gahanap ka para maka-revenge ka. Well, I do not give a flying fuck. For me, in my eyes, you are a public servant and we are entitled to scrutinize you, to judge you, to say what we feel, at para i-expose kung ano man pinanggagawa mo dyan sa ubok. Because nobody is perfect after all. Kahit gwapo ka pa, ngayon, sa dinami-dami ng tinulong sa'yo kung ikaw lang hindi ka magdaog, Guma. Tapos ngayon, ipokrito ka nga magsalita. Nag-yes ka sa impeachment ni Sara, Guma. Dahil para sa bayan ni Yuta! Para sa bayan na Allen! Para sa bayan na House of 125 million! Hindi mo nga ma-explain ang mga yudiputa nga flood control sa Ormoc! Ang mga pagbibili mo sa mga lupain dyan na balor magkano lang 500 pesos per square meters, binibenta mo sa LGU, putang inatag 3,000. So you are you are an incumbent congressman, and then you transform into someone who is a civilian, and then you buy private lands kahit ayaw pa ng mga tao ibenta. Sabi nila, allegedly, you are threatening them. I'm saying allegedly, and then you buy it for a cheap price, and then binibenta mo sa LGU ng mahal. So you have to address this as well, Mr. Gomez. Ang iyong patutsada nga, ikaw ay nagyos, wala ka rin sa utang na loob. Ano ka rumay duba na ginawa ni Sara? Para talikuran nyo siya. Putang ina kayo para sa magkano? 200 million na project nyo sa loob ng 2 taon pa. You're not going to make it again in the next election. It is 200 million. It's just going to fucking disappear like a fucking smoke. Mayaman na kayo eh. Nakatapi ka na sa asawa mong binalita noon, ginblind item noon ni Karen Davila. Maraming nakawitness ng asawa mo ay isang matet dilyon. Hanggang ngayon, hindi mo na na-address, puro kayo akusar-akusar. Ang aking 2 kasamahan noon sa apartment sa Manila, witness talaga sila. Mahilig talaga ang asawa mo magkupit, siguro, I don't know, it's something in their head. Na parang they feel accomplished and satisfied when they think that they have taken something, tapos walang may nakakita sa kanila, it's like a game inside their head. Napagamot mo na sir, ang haka-haka, na ang iyong asawa kuno ay klipto. It is not me saying, but it is an old news, written all over the newspapers and the internet, that apparently, allegedly, ang iyong Mama Mary, ang ganda na asawa mo, ay isang klipto. Napagamot mo na. Paano nakuha sa konsensya mo? Saan? Where did you buy the balls? Para sabihin mo na ang pag-yes mo sa impeachment kay Sara ay para sa bayan nga ano? May ninakaw si Sara, putang ina! Nagutom ang buong Pilipinas sa 125 million! Utang mo sa ama niya kung bakit ka congressman ngayon. Sa ilang taon na pagsuporta nyo, sip-sip kayo. Sa ilang taon na pagtapit-tapit nyo kay Digong. Yudi putang nga sip-sipanay, putang ina kasi mabango. Mabango ang pangalan ni Tatay Digong, he was still, in existence. Ngayon, nandoon sa kulungan, bilat sa inyo, tinalikuran nyo ang maskara nyo lahat, putang ina nalaglag. Ito din ang tinatawag natin na blessing in disguise because now we know whom to vote. Now we know who would be the fucking leaders that deserves our votes. Ang mga parehos, Diyos ang papampam ni nga si Pamela, the most hated governor of Cebu. Ako mismo nakakita, di puta ka ginansang kamo mo ni Digong. Tapos mo makakamusta kang alput ka man nga malaway. Ang asawa mo nga i-check, yung di puta mukha, palang di puta palo, dalay amoy lupa. Ang kakapal bilat sing iloy kung saan kayo kailangan ni Sara. Kung saan kayo kailangan ni Tatay Digong, tinalikuran yung makapalang mukha mo. Alam ba ng mga tao noon kung paano ka na emergency sa St. Luke's?
Dahil ang iyong Boulevard of the Broken Dreams ay nagwa sa Agaguma, ilan sa mga taga 90s and 80s and 2000 people, sa year 2000, sa year 90s, alam ba nila na ang iyong Boulevard of the Broken Dreams ay itinahid noon? Alam nila, wala ka rin sa moral ascendancy, numero 1 ka rin. Numero 1 ka rin, bilat singiloy sa makasalan, okay na sana kayo na born again ka. Nawala na sa mga isip ng mga tao na ikaw as a womanizer, a philanderer. Na marami ka rin linukong mga babae. In fact, bakit sila nagkaroon sang feud ni Binoy? Dahil nag-overlap kayo ang inyong tarugo. Ang dalawa niyong tarugo nag-overlap kay Shawi. Walang magagalit. Shawi, huwag ka magalit. Baka na naman mag-shout for joy ka umiyak ka na naman dyan. Pinastos ako ng isang vlogger. I'm not going to let anybody abuse their platform in insulting me and my family. Hindi ito, ma'am, insult. Ito, ma'am, ay history at ikaw mismo. Ang nagsabi nito noon sa iyong show na nag-overlap si Richard tsaka si Binoy sang relasyon. Kay Binoy ka noon, sinulot ni Richard. Nag-agawan sila sa inyong perlas kasi mahaba ang buhok mo eh. Hindi mo naman yung kasalanan kasi maganda ka naman talaga noon. Sa totoo lang, kaya nga idol kita, ma'am. Pero ang mga drama mo ngayon, ng mga nag-aiyak-iyak ka kay Lynn, hindi na ngayon umubraman, wala ka na influence, actually. You've lost that influence, you've lost that touch, you've lost that relationship to the public since the day you insisted that Lenny was better than Sarah. Why would she be better than Sarah? She wasn't a mayor yet. She does not know how to legislate. She does not know how to govern a city. So for you to try to also abuse the influence that you hold during the time, during the election, because you were so desperate for your husband to become the vice president of the Philippines, and maybe it will eventually become a president kasi ambisyosa ka nga, baka naman magpresidente ang chimpanzee mo sa huwag kang magalit. Pangit naman talaga ang asawa mo. Alangan ko naman sabihin siya nga pugi, bilat sing iloy kay talaga namang bukaw-bukaw, kiro-kirupi naman talaga sa mo na I don't know kung bakit mo sa pinakasalan. Pero ang totoo mo talagang jowa noon si Ruel Santiago. Si Gabby Concepcion naging asawa mo, tapos si Ruel, tapos nagbinoy ka na. Pero nag-agawan sila, sinulot ni Richard, nag-cool off lang kayo ni Ruben, alam ko yun. Panahon pa yun, buhay pa si Inday Badiday, tsaka si Lulit Soles. Grabe, di ko noon kamarites sa mga comics. Mga ganito, kagrabing mga comics kung newspaper, palabas ako eh. At isa kami noon sa barangay namin na may color TV, kaya ako nanonood talaga eye to eye. Andito naman tayo ngayon, mga kababayan, mga minamahal kong mga Pilipino, sa ating programa sa alas 4, eye to eye. Magbabalik ang inyong host, Inday Badiday. Nanonood ako niyan, pati kay Lulit Soles. Kaya